YouTube channel Pilipina and Turkish Vlog. Today is Wednesday and for today's vlog ay isi-share ko sa inyo ang mga requirements sa pagkuha ng birth of report ng inyong anak kung kayo ay may anak sa Turkish or kung kayo ay nandito sa Turkey at gusto nyong i-register yung inyong mga anak sa Pilipinas at gusto nyong kuhanan ng Philippine passport o gusto nyong dual citizen yung inyong anak. So, first is kailangan nyo muna silang i-report yung kanilang birth. So, ang situation ko guys ay late na akong nagpa-register kasi nung pinanganak ko si Layla, hindi ko agad siya na-registered right away. So, ngayon ko pa lang siya in-registered, ngayong 3 years old na siya. So, late na siya, kaya kailangan kumuha tayo ng late registration at may bayad po yun. So, may bayad yun na $25 and ang bayad doon sa report of birth ay $25. So, ang total na binayaran ko is $50. And isi-share ko sa inyo guys yung mga requirements at bibigyan ko na rin kayo ng tip para hindi kayo magaya sa akin. Kasi nga, marami akong ginawang mga katangahan, kabubuhan, kaya naman sobrang napagastos ako sa ginawa ko. Kasi nakukulangan ako dun sa guidance na binigay nila. Anyways, let's proceed dun sa ating requirements at ano muna yung inyong unang gagawin. Ang una nyong gagawin is mag-i-email muna kayo kung saan kayo nakalocate. For example, sa akin, nandito ako sa Istanbul. So, nag-email ako sa consulate ng Istanbul kasi meron sila dito sa Ankara at saka sa Istanbul. So, kung saan kayo malapit, doon kayo mag-i-email. Like, for example, malapit kayo sa Ankara. So, doon kayo sa Ankara mag-i-email. Kasi meron silang website ng Ankara, meron din silang Istanbul. So, nag-email ako para mabigyan ako ng appointment sa aking report of birth ng anak ko. So, yun ang unang gagawin nyo, mag-i-email muna kayo and then kapag nag-reply sila, bibigyan kayo ng appointment at including yung mga procedure at yung mga requirements na dapat yung i-present sa time ng inyong appointment. So, nandoon nakasulat doon sa kanilang email yung mga dadalhin yung mga requirements. First is, yung requirements is yung report of birth na manggagaling mismo doon sa kanilang website. Makukuha nyo doon and available yung i-download. Ipapa-print out nyo na lang. And then, ang ginawa ko guys, ito for example, ito yung ito yung report of birth. Ang ginawa ko is, handwritten ko siya. Mali pala yung ginawa ko guys kasi hindi nila inaccept yung handwritten. So ito, babasahin ko sa inyo yung requirements na binigay sa akin from dun sa consulate ng Istanbul. So first is 4 original copies of report of birth form in English. Next is number 2 is official record of birth of child like issue from the hospital. Original official report of birth from Ordum Kayıt Ulgi form. Diba? Tama ba yun? With English translation. Yun ang nakalagay. Valid identification documents of biological parents. If parents are married, proof of marriage as registered with Philippine Civil Registrations Records or marriage contract kung kayo kinasal sa Pilipinas. So, sa aking situation, kinasal ako dito sa Turkey. And thanks God kasi nga nakareport yung aming marriage sa Pilipinas. Meron akong copies ng aming marriage of report from dun sa Ankara. Nakuha ko. Eto na ha, guys, kung galing sa Nofus, universal na siya or mayroon na siya lahat ng language, international na siya, kailangan siyang ipa-notarize. And don't listen to your friends or any of your kakilala na nagsasabi na ito yung mga requirements kasi mas nakaka-confuse kasi sundan nyo na lang yung mga nakasulat doon. Kasi talagang minsan, dahil marami nagsasabi, kailangan bang ipa-notarize? Kasi nga, di ba, parang common sense na yun. Kapag nag-ano ka ng mga papers, dapat naka-notarize yun. Pero, guys, in this situation, hindi nyo na kailangang ipa-notarize at hindi nyo na kailangang ipa-translate. Ang nangyari sa akin, guys, is pina-translate ko and then nagdadalawang isip ako kung kailangan ko ba ipa-notarize. Nag-email naman ulit ako sa kanila pero hindi sumasagot sila. So, wala na akong time kasi kinabukasan is time na ng aking appointment. Kaya, ang ginawa ko na lang is pina-translate ko na lang para sure, di ba? Kasi may nakasulat doon na from the hospital at saka from dun sa Nofus or dun sa civil registration. Pero, hindi na pala kailangan yung galing na hospital. Kasi yung from the hospital at nakarecord na rin pala yun doon sa Edevlit na parang doon sa Nofus. So, hindi nyo na kailangan kuhanin yun sa hospital. Ang nangyari sa akin is,
mayroon ako dun sa hospital na hindi naka-English kasi yun, naka-Turkish, pinatranslate ko pa siya. So, nagbayad ako ng 1,000 lira. Malaki din yun, no? 2,000 pesos din yun. Sa translation lang yun. At good things, kasi nga hindi ko siya pinanotarize. Eto pa, mas masakit sa puso kung pinanotarize ko pa yun. So, mabuti na lang, guys. So, yun yung nangyari sa akin. Tip ko lang yan sa inyo. Huwag nyo na ipanotarize. Kuhanin nyo na sa Nopus or kasi sa Ediblet, available naman yan. Kaya hindi nyo na kailangan kasi nga yun ay, or universal na kasi yun ay may no need to notarize, no need to translate. At hindi nyo na kailangan yung birth certificate na galing sa hospital kasi dun pa lang, kasi yun ay nakarecord na dun sa Ediblet or dun sa Nopus. Iisa na lang yun. Okay? Okay, so yun ang kailangan nyo is ang report of birth. Ito katulad niyan, guys. 4 copies. And ito pa, guys, kasi ang ginawa ko handwritten yung ginawa ko. Hindi nila in-accept yung handwritten. Kailangan is pipilapan mo na siya kasi true doon yung sa inyong ganito. Parang naka-typewriter, ganyan. Nakaganyan siya. Dapat pipilapan nyo na siya doon sa inyong cellphone o sa inyong computer. And then saka nyo siya ipapakopis and then ibibigay nyo sa kanila. Ito pa kung ang inyong anak ay more than 1 year old, late na kayo sa registration. Kasi kung hindi umabot ng 1 taon yung inyong anak at niregister nyo na agad yung kanilang birth, hindi nyo na kailangan mabayad ng $25. So, since ako ay late na nagpa-register, kaya mabayad ako ng $25 plus may pipilapan pa ako doon na affidavit of late registration. 4 copies yun. Wala akong example copies nun kasi doon magagaling yun sa consulate ng Istanbul. Doon yun na lang pipilapan. Pero ito yung pinaka-importante. Itong report of birth, kailangan ay nakatype from yung phone, from your computer, para saka nyo ipapotocopies kasi hindi nila tatanggapin yung handwritten. And ito pa, guys, wag nyo siyang sisignaturan kasi yung sa akin ginawa ko, nilagay ko na rin yung signature ko, computerized. Pero hindi pala in-accept. Hindi niya in-accept yun. Kailangan handwritten naman yung inyong signature. So, tip lang yan sa inyo, guys. Very important yan. Baka magaya kayo sa akin. Then, ang sunod na requirements is yung iyong passport, Philippine passport, 4 copies. And then, yung kimlik ng inyong asawa, 4 copies din yun. At ang inyong PSA report of marriage, naka-record kayo sa Pilipinas na meron kayong katulad nito, guys. Yung ganito. Yung ganyan ha, yung yellow sa atin sa Pilipinas, yung report of marriage. Tigpo 4 copies lang, yun lang. And wala na silang ibang hihingiin sa inyo. Wala nang ibang hihingin sa inyo, kundi yun lang, guys. Kaya, good luck sa mga mag-a-apply. Sana makatulong. Sana this video ay nakatulong sa inyo. At pwede nyo itong i-share sa inyong mga kaibigan na may planong i-apply ang inyong mga Junakis dito sa Turkey. That's the end of our video for today. And thank you so much for watching. Bye-bye!